Oh, it's cherry time! Cherry season na naman, kaya samahan nyo kami mag-harvest ng cherry dito sa aming munting bakuran. Sorry ass DJ. Na po, ayan na yung mga napitas namin. Ayan, dadalhin nila yan. Diba ang gaganda? Ito naman po yung sa akin. Naman, ipapakita ko sa inyo ang canning process na ginagawa ko dito sa mga cherries. Sahan na natin. Una po, ay kailangan nating sterilize ang mga glass na gagamitin natin. So, ayan. Dito ko na siya sa machine para mabilis. Ito naman po ang mga kakailanganin nating ingredients. So, syempre cherries, lemon, cinnamon, sugar, 3 liters of water, and stoner. Gamit ako ng stoner para sa pagtanggal ng buto ng mga cherries. So, itong process na gagawin ko ngayon ay walang buto. Pwede naman pong gumawa kayo ng may buto, magkaning ng may buto, or walang buto. So, gagawin ko ngayon ay walang buto para lumabas yung katas ng cherries. Ito na yung mga natanggalan ko ng buto. Ayan. Wala naman kayong stoner, pwede naman kayong gumamit ng chopstick para tanggalin ang buto. Kaya lang medyo matrabaho ito.
So, ito na, yung mga natanggalan ko ng buto, ready na siya para lutuin. So, may naka-ready na akong kasirola at maglalagay na tayo ng 3 liters of water. Pakalagay natin ng tubig, pakukuluan na natin siya. So, ayan. Siyempre, huwag nyo kalimutan yung apoy. Hindi yan kukulo kapag hindi nyo binuhay ang apoy. So, then, maglalagay na tayo ng sugar kapag yan, nakita nyong medyo kumukulo na siya. Ayan, ibuhos nyo lang yung 1 kilo of sugar. Depende po sa inyo, pwede naman gawin yung 4 liter of water sa 1 kilo of sugar. Ito po, gusto ko kasi matamis yung aking syrup. Ayan, tapos huwag nyo kalimutang haluin. Kapag tunaw na po yung sugar, ilagay na natin ang lemon. Ayan, lagay na natin ang juice. Ito po ay nakakatulong sa magandang lasa ng syrup. So, ayan. Siyempre, haluin ulit natin. At mamaya, ilalagay na natin dito ang cherries. So, lulutuin natin yung cherries for 15 minutes. Ito na po, nailagay ko na yung cherries. So, kapag inilagay nyo dito sa kasirola yung cherries, dahan-dahan lang po para hindi matapon ang inyong sabaw. So, habang niluluto natin yan, i-ready naman po natin ang mga glass na pagsasalina natin. Ayan. Tapos na siya. Na-sterilize na. So, maglagay naman tayo ng syrup. Ayan, napakasarap ng mga syrup na yan. Lalo na kapag malamig. Ito pong mga preserved cherries na to ay pagkain naman namin sa winter. O kaya yung iba ay ipinapadala ko sa family ko sa Pinas. Lagi kong ginagawa itong pag-preserve ng cherries dahil ang cherries ay mabilis lang yung life niya kung hindi mo siya ipe-preserve. Kaya after harvest, canning agad ang ginagawa ko. Maglagay naman tayo ngayon ng flavor. Ayan, simp or cinnamon. Naglalagay ako ng kaunti sa mga glass bago natin ulit siya lutuin. So, lulutuin po ulit natin yung cherry pero nasa glass na siya. Diretso po, vacuum na. Para sure na nakasil at tatagal ang ating mga cherries. After kong masalin sa glass lahat ng cherries at syrup, lulutuin naman natin sila for another 20 minutes. Ayan, para po ma-sure na nakasil or naka-vacuum yung takip ng glass. So, ayan. May naka-ready na ako ditong kasirola. So, pinakulo ko na rin yung tubig. At may nakikita po kayo sa kasirola na stainless. Ayan po ay para hindi nakadirect yung glass sa kasirola. Ayan po, papakuluan natin siya ng another 20 minutes. At yun, luto na ang ating preserved cherries. After 20 minutes na muling pagluto, so eto na po sila. Diba ang ganda? Tapos na ang ating cherries canning. So maraming salamat po sa panonood. At sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. Huwag nyo rin kalimutan mag-like and share. Bye!